So mga ka-phantom, ang tamang pag-adjust natin ng ating kadena, dapat yung play nya ganito siya. Fourth gear, lalagotok yan kapag mag-change gear kayo. Pero yun yung pagka ano ko, yun yung tip ko sa inyo, dapat medyo maluwag yung inyong chain. Tapos for example, yung ginawa natin kanina, nag-change gear tayo from 6 to 7 RPM. Kapag tumataas na yung ano, yung gearing nyo, nasa kwarta, quinta, sexta na kayo, pwede yung isagad hanggang what's up sa inyo mga ka-phantom, at ngayong araw ituturo ko sa inyo yung tamang paraan sa paggamit ng ating clutch. Madami-dami din kasing nagre-request kung ano daw yung ginagawa natin, kasi yung kanilang sniper daw, yung kanyang chain ay malagotok. So bali yung gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung adjustment ng ating kadena. Although nakagawa na din tayo ng video natin sa pag-adjust ng kadena, pero ipapakita ko sa inyo yung talagang sukat ng ating chain. Kapag mag-adjust kasi kayo, dapat wag masyadong mahigpit para kapag nag-change gear kayo, hindi lumalagotok. So mga ka-phantom, ang tamang pag-adjust natin ng ating kadena, dapat yung play nya ganito siya. Ayan o. Ayan. Dapat dito medyo may konting ano, dapat dumidikit ng konti dito. Kapag galawin mo siya, dapat ganito siya. Ganyan yung play nya. Yung mga ibang user ng sniper, ginagawa nila, hinihigpitan nila yung kanilang kadena. So ganyan lang yung play nya, dapat ganito. Dapat yung luwag nya. Kasi ito, kapag dinerive nyo to, mabibinat yung kadena nyo. So dapat ganyan siya. At saka 'di ba yung mga ibang kasi ibang sniper, yung nagiging problema nila sa kanilang kadena, hindi pantay. So dapat yan, makuha nyo yung tamang sukat. Tapos dito nyo makikita yung kanyang adjustment. Dito kayo mag-adjust. Ayan, may mga sukat-sukat naman dyan. Pero dapat ganito yung tamang play nya, ganyan. So ipapakita ko naman sa inyo kung paano yung tamang pag-shift natin, tamang timing sa pagkakambyo natin. Unang-una, kapag papaandarin natin yung ating motor, unahin nyo muna mag-clutch. So ang kasi, ang adjustment ng clutch ko ganito, 0.5 lang yung play nya. So ayan, medyo mataas, pero ito kasi maganda kapag nagpa-power shifting kayo, kaya nagda-downshift kayo, kasi mas mabilis siyang mapisa kaysa yung nandito na banda, yung medyo lubog. Ito kasi sa akin, lahat pinag-aralan ko, yung medyo lubog kasi na clutch, maganda siya kapag ka-traffic, malambot, madali lang siyang mapisa. Pero kapag ganito kasing mataas, ang kagandahan dito, kapag nag long distance ka, dito mo mararamdaman talaga yung bawat pasok ng kambyo mo, damang-dama mo. Mas maganda yung yung pag-change gear mo kapag ganito kataas yung clutch mo. So dapat ganito yung tamang adjustment ng clutch nyo. Ayan, meron naman tayong vlog doon, panoorin nyo na lang. Tapos ganito lang yung gagawin nyo. Sa akin kasi half clutch lang ako kapag nag-change gear ako. So ayan, katulad nito, primera. Ayan, ganyan lang kataas yung pag-clutch ko para malambot. Tapos ayan, naka-primera tayo. Ngayon, aarangkada tayo ngayon. Ayan, konting gas, tapos bibitawan nyo. Yung mga iba kasi, ginagawa nila, ayan, katulad nito, sinasagad nila yung clutch, ganyan. Although maganda rin naman yun, kaso nga lang, kapag kasi kayo, nagkambyo kayo ngayon, parang nade-delay yung pagpasok ng segunda kapag full clutch nyo. So kapag nag half clutch kayo, katulad nito, third gear, half clutch, ayan smooth lang yung pagkakapasok nya, at saka timing na timing. Dito nyo maiwasan yung pagkakalagutok ng inyong pagkambyo, kasi kapag nagpo-full clutch kayo, minsan meron kasi yung time na kapag hindi nyo na-timingan yung pagkambyo nyo, talagang lalagutok yon. Lalo na kapag yung kadena nyo talagang mahigpit, talagang hanggang fourth gear lalagutok yan kapag mag-change gear kayo. Pero yun yung yun yung tip ko sa inyo, dapat medyo maluwag yung inyong chain. Tapos yung clutch hindi masyadong mababa, dapat saktuhan lang yung taas nya. So ganito naman tayo mag-drive kapag nasa highway na tayo. So yung pinakita ko kanina kung paano natin siya
paarangkadahin. So yan, for example, nandito tayo. Ayan. So primera, half clutch. Ayan, makikita nyo half clutch. Tercera, half clutch. Dapat timing lahat. Kapag ka, kapag ka naka-clutch tayo, kapag ka naririnig nyo na medyo umuugong na yung ating makina, doon na kayo magpasok ng ng cambio nyo. Kasi kapag ka nag-overrev kayo, isa din sa saniyan yung pagkakalagutok ng ating kadena. So ito, kapag ka nasa ka naman, low RPM ka naman, yung disadvantage din nun is hindi masyadong minsan hindi pumapasok yung cambio mo kapag ka nagka-cambio ka. So kailangan talaga yung pag-change gear mo dapat nasa between 6,000 to 7 RPM. So katulad yan, dapat medyo kunin mo muna yung momentum kapag ka mag-change gear ka, katulad yan. Di ba? Napaka-smooth lang kasi kapag ka medyo advance ka palit ng cambio, talagang lalagutok yan. So ganito naman kapag ka nandito tayo sa downhill, ganito naman yan. Kapag ka magda-downshift tayo, katulad yan, half clutch lang din. Ganun lang kasimple. Bitawan nyo kagad yung clutch. Huwag nyong pipisain kasi kapag ka pinisa nyo yan, tapos biglang may nag-cross, hindi kayo makakapag-brake kagad. Kasi yung paraan na yun, yung pagda-downshift natin, pinipigilan niya yung makina na umandar. So yan, kahit hindi na kayo gumamit ng preno, kapag nag-downshift kayo, okay pa rin yung niya, parang nag-brake pa rin kayo. So ganun lang siya kadaling gawin. Tsaka yung mga bagong sniper, kapag galing kasa talaga yan, mahigpit talaga yung kadena, katulad nitong motor ko nun. So lagi kong sinasabi sa vlog natin na kapag paglabas sa kasa, pwede nyo naman siyang i-adjust. Gawin nyo yung ginawa natin na dapat meron siyang konting play para kapag ni-break in nyo yung motor nyo, maganda yung pagkaka-break in nyo sa sa makina ng motor nyo. Kasi kapag laging lumalagotok yan, patay. Lalong lalo na kapag hindi nyo pa gamay yung pagka-clutch, talagang tatalon-talon yan. So yan, at magja-jogging daw muna yung partner ko. Iwan ko muna siya dito at mag-vlog tayo. Ayan, madaming mga tao naman dito at siya muna yung magja-jogging. Medyo mainit na rin at yung oras ay 7:24 na. So mga ka-Phantom, tinamad daw siya mag-jogging kasi mainit na daw. Okay pa naman yung init niya pero hindi ko alam. Dapat daw sabay kami mag-jogging pero hindi kasi ako nakasapatos, nakatsinelas ako ngayon. Lagi-lagi kasi kaming nagja-jogging kapag umaga, pero sa ngayon hindi muna kami magja-jogging kasi ayan, medyo mainit na daw. Ayun mga ka-Phantom, balik tayo sa pinag-uusapan natin, 'di ba kanina, ang sabi natin yung pag tamang timing sa pag-clutch natin. So dapat kapag tamang timing, dapat timing din sa pagkambyo natin. Hindi yung biglang magkakambyo ka sabay ka magka-clutch. Baka ma-misgear ka lang kapag ganun yung gagawin mo. Kaya dapat timing lahat. So isa pa, tamang pagkambyo natin. Ayan, 6 to 7 RPM para timing talaga. Ayan, half clutch lang, 6 to 7. Or kapag habang tumataas yung gear mga ka-Phantom, dapat itinataas nyo din yung RPM nyo. For example, yung ginawa natin kanina, nag-change gear tayo from 6 to 7 RPM. Kapag tumataas na yung yung gearing nyo, nasa kwarta, kinta, sixta na kayo, pwede nyong isagad hanggang 9,000 to 10,000 RPM para damang-daman nyo talaga yung pag-change gear nyo, para di kayo mabibitin kapag nasa highway kayo. Kaya yun yung tamang tip natin sa pagkakambyo. Kasi minsan yung mga ibang user natin, lagi nilang sinasabi na tumatalon daw yung motor nila. Kaya dapat natin silang turuan. Ayan, kung nakita nyo naman siguro kung paano natin ginawa yung pagkakambyo natin, siguro madali nyo ding matutunan kapag napanood nyo tong video natin. Kung nandito lang sana kayo, kahit araw-araw ko kayong turuan para alam nyo yung tamang pagkambyo. May mga
subscriber din tayo na na-inspire lang sa pagmumotor natin, kaya daw sila bumili ng kanilang sniper. Diba, napakadali lang nung ginawa natin, walang kahirap-hirap. So basta wag lang kayong matakot, dagdagan nyo lang ng tapang para kapag nag-drive kayo nitong sniper, talagang bukod dun sa mukha ng ating sniper na napaka-pogi, mas nakakadagdag pogi pa kapag marunong mo talaga mag-drive ng sniper. Di ba? Ayos. So yun mga Phantom, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.